Di po lamang kausapin si Ginoong Ray Balenya, ang spokesperson po ng Philippine Health Insurance Corporation sa isang napaka-importanteng desisyon. Importante pong panayam sa naging desisyon po din ng Supreme Court at maging ng National Privacy Commission. Maganda umaga po sa inyo, Sir Ray. Magandang umaga, Manong Ted, at sa inyo po, Ma'am Angela, at sa inyo po mga taga-subaybay. Good morning po sa inyo lahat. Po. At salamat din po na marami sa inyo pong panahon, Sir. Unahin ko lang po ito. Siguro po naman, Sir Ray, alam nyo na po na meron na po ngayong desisyon ang National Privacy Commission para po sa sinasabi na umano ay endorsement ng pagsasampa ng kasong kriminal sa DOJ tungkol po sa data breach na nangyari kamakailan lamang? Well, Manong Ted, I have yet to confirm po, Manong Ted. Alam ko po ay kinukumpleto pa po yung buong investigation tungkol po sa nangyaring data breach last year. So, anyway, Manong Ted, kami naman po sa CIL ay nakikipag-cooperate sa National Privacy Commission. Sir Ray, sorry po. Sorry sir, medyo meron na po tayong problema sa ating pong signal. Pwede ho namin munang ayusin? Ayusin po na. Hello. Manong Ted, ayos na po? Sorry po, sir. Kaunti lang pong adjustment. Mawalang galang lang po. I beg for your understanding and indulgence. Sandali lang muna, Angela, ha? Importante kasi ito. Maganda po kasi ito, mga kapatid, dahil nga po para makuha ang kanilang panig, kung inyo maaalala, hindi ho ba't libo-libong mga datos ng mga miyembro ng PhilHealth ang napasok ng mga hacker at nagkaroon nga daw po ng sinasabing data breach. And then ito po ay naipublika diyan po naman sa dark web kung tawagin. Andiyan na ba siya? Okay na ba siya? Balikan po lamang natin. Sir Ray, kasi po mawalang galang lang po sir, kasi nakakuha kami ng kopya ng resolution po ng National Privacy Commission at bagamat sabi nga po namin hindi ho namin ito binobroadcast pa ang kabuuan laman nito, pero may mga paunang findings. So ibig sabihin po nagkaroon na po ito ng resolution. So hindi pa ho ninyo ito alam, sir? Opo. We have yet to receive the said resolution, Manong Ted. So kami naman po ay closely coordinating with the National Privacy Commission para nang sa gayon kami po ay properly guided ano po ang aming mga next steps po. Okay. As in wala pa ho kayong masasabi po kasi meron din po kasi ditong binabanggit po na administrative fine pa sa PhilHealth po, no? Para din po dito sa pangyayaring ito. Wala pa po? Opo, Manong Ted. Actually, kami naman po sa PhilHealth ay patuloy po nakikipag-cooperate sa National Privacy Commission. At ano man po, Manong Ted, ang magiging kahinatnan po ng investigation, findings po nila at mga recommendation, nakahanda po tayo sa PhilHealth na haharapin po yan. Okay, sige po. Well said. Opo. Kung sakasakali ho ba, sir, sa ngalan po ng transparency, kasi po ang PhilHealth naman po ay isang government-owned and controlled corporation at kami po yung mga miyembro dito, pwede ho bang isa-publiko ho ninyo ang mga magiging desisyon po dito sa kasong ito? Well, I think it's up to the National Privacy Commission po na magsasapubliko po niyan. Tayo naman po ay siyempre ang atin pong pinaghahandaan ay kung paano po natin yung ating mga remedies moving forward. So siguro sa publiko ay hihintayin po natin ang hudyat po ng National Privacy Commission pagdating po sa bagay na yan, Manong Ted. Okay. Pero sa ngayon ho ba, sa sarili pong ginawang investigasyon mismo ng PhilHealth Management, doon po sa data leak na ito, ano na po ang update ninyo para po una, meron bang reports po ng paggamit sa mga datos na nakuha dito po sa hacking na ito, at ano po ang ginawa na po ng inyo pong opisina para po hindi na ito mangyari ulit? Well, Manong Ted, fortunately, ay wala ho kaming natatanggap na anumang ulat na mga miyembro po na subject po sa mga
sa mga attacks, no? Halimbawa sa mga phishing. Sa ngayon po wala ho kaming natatanggap pa ng mga documented reports. So kami nagpapasalamat, nakatulong naman po Manong Ted yung amin pong maagap na pagsasa publiko ng aming announcement noong last year na ito po yung nangyari. So kami po yung nag-publish po ng public announcement announcing this data breach at kami po yung nagre-ready ngayon, Manong Ted, ng atin pong utility na i-upload natin sa ating website kung saan, kung yung mga miyembro interesadong malaman kung sila ba ay nakasama doon sa data breach, ay maaari pong i-check doon, no? At ma-validate po natin, ma-verify natin kung sila nga po ay nakasama. So meron din tayong ginagawang efforts, Manong Ted, para po maimpormahan yung pong mga miyembro nating naapektuhan po nito. Opo. Kailan po mangyayari yun, sir? Yung pong maaari na ho kaming mag-access na kung nadamay ho ba ang aming mga informasyon? Ayan po ay for presentation na po yan sa atin pong Exicom at once ma-approve po yan, yan po yung ating i-upload agad-agad. At tayo mag-i-information na dissemination campaign, Manong Ted, para po yung buong publiko malaman yung utility na yan at voluntarily tayo pong lahat ay mag-access po dyan sa utility na yan. Okay, sige po. At bukas po ang aming pong programa para po sa inyo pong public announcement po sa isyong ito, Sir Ray. Opo. Thank you po, Manong Ted. Salamat po. May tanong lang po si Angela. Go ahead, Angela. Yes, Sir Ray. Hingin ko lang po inyong pahayag dito sa recent ruling ng Supreme Court regarding po dito sa pagtanggi po ng Korte Suprema sa inyo pong petisyon na final noon against sa COA regarding po sa notice of disallowances. Opo, no. Ma'am Angela, una ay ating iginagalang, ina-acknowledge po natin yung pong naging decision po ng Supreme Court, no, pagdating po sa bagay na ito. Patungkol po ito sa ilang mga allowances po na matagal na ito, no, bago pa mag-2010 po ito. Yes. Nung tayo po itinawagan ng pansin ng COA, ay agad-agad naman po natin na itinigil na at yung atin pong sweldo, pati po yung mga allowances na tinatanggap ng mga kawani ng PhilHealth ay isang-ayon na po doon sa pinapatupad po ng GCG. So lubos po natin ginagalang yan at syempre po tayo naman ay magfa-file po ng kaukulang motion for reconsideration. Tayo po naninindigan, Ma'am Angela, na meron pong sapat na basihan po yung mga nasabi pong allowances. So hindi pa masasarhan to kasi you're going to file pa a motion for reconsideration. When will that be? Manong Ted, sa pagkakaalam ko, may deadline kami hanggang bago matapos itong Hunyo na ito. So, meron pa naman po na mga legal remedies available for PhilHealth. Para po patuloy natin maipaliwanag ito sa korte. Pero ano ho ito ha? Anyway. Anyway, yan po naman ay karapatan po no ng PhilHealth. But pero sa ngayon po ano ho ang ginagawa dito ng PhilHealth Management? Hindi niyo na po ito inuulit pa? Ay, tama, Manong Ted. The moment po na yung mga allowances na yan ay tinawagan kami ng pansin ng COA, itinigil na po yan. So matagal na po yan na hindi na po yan ipinapatupad. At tayo po ay nakipag-ugnayan sa COA at hanggang dyan sa mga korte po para magpaliwanag tungkol sa yung allowances na naibigay nung una pa. Pero hindi na ho natin pinapatupad dyan, Manong Ted, yung ating pong compensation at ay alinsunod na ho dun sa CPCS no, na pinapatupad ng GCG. Okay, sige po. So sir, kami po ay makikipag-ugnayan po sa inyo dito po sa napaka-importanteng issue at sana po sagutin niyo po yung tawag namin tungkol po nga dito sa NPC decision na ito kung mamarapatin po ninyo because definitely this issue is imbued with so much public interest considering po na kayo po ay pag-aari ng inyong mga miyembro, kami po tayong lahat yan, at kami po may karapatan na malaman ito pong pangyayaring ito ng desisyon ng NPC sa naging data breach po sa PhilHealth na po, Sir Ray.
Manong Ted, makakaasa po kayo, no? Once meron po kaming update dyan, ay makikipag-ugnayan. Kami na po makikipag-ugnayan po sa inyo. Nang sa gayon, ay yung inyo pong programa ay makatuwang po namin sa pagpapaliwanag po, no? Ukol sa bagay nito. Manong Ted, maraming salamat po muli sa pagkakataong bigay niyo po sa PhilHealth. Opo, salamat na marami, Sir Ray. Thank you po. Salamat na marami. Sige noong Ray Balenya, ang spokesperson po ng Philippine Health Insurance Corporation. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.